Ito po ang main topic natin. Si Marcos Jr. sa kanyang podcast o kanyang social media platform, nagpahayag ng isang nakakagulat at nakakagalit na pahayag na ang kanyang consultant ay patay na, isang patay na tao. Sinabi niya na baka mawirduhan kayo o ma-creep out kayo sa akin, patuloy ko at regular na kinakausap daw niya ang kanyang tatay, ang namayapang diktador na si Marcos Sr. Mantakin nyo yan. Ang kanyang consultant at advisor pala, patay. So kung nasa wastong katinuan ito si Marcos Jr., maniniwala ba tayo na ina-advise siya ng patay? Yung patay na yon, isa yon sa nagwasak ng ating lipunan, nagwasak at nagpabalik ng mga pangungurakot, kabulukan sa politika, at ginamit niya ang poder at pondo upang magpayaman at mang-abuso. Yun po ang tatak ng diktadura ni Ferdinand Marcos Sr. na ngayon, bagamat ito ay patay na noong 1989 pa, sabi ni Bongbong Marcos Jr., ito daw ang kanyang advisor, ito ang kanyang consultant, ito ang regular na kinakausap ni Bongbong Marcos Jr. Aba, nakakabahala po yan kung ang pinapakinggan ng presidente ay isang patay, isang espiritu, at hindi lang espiritu, masamang espiritu. Sapagkat ang namayapa o ang pumanaw na diktador na nagdeklara ng martial law at nagkaroon ng malawakang pang-aabuso at pagkawasak sa mga demokratikong karapatan ng mamamayan, malawakang pang-abuso sa karapatang pantao at malawakang pandarambong pangungurakot at pagkabulok ng burokrasya at gobyerno at isang diktador na magnanakaw at kasumpa-sumpa ang dinanas ng ating bansa. Kaya pinalayas yon at namatay na noon sa Hawaii. Ito ngayon ang ibinulgar ni Marcos Jr. sa kanyang pahayag na ang kanyang tatay na patay na ay isa pala sa kanyang mga consultants, isa pala sa kanyang advisor ito, si Marcos Sr. Yun nga ang sinabi ni Ka Eric hindi lang po ito espiritu, masamang espiritu po. Kung yun ay totoo na napapakinggan at binubulong-bulungan si Marcos Jr. ng kanyang ama na espiritu at patay na tungkol sa mga kung anong dapat gawin daw dito sa ating bansa, sa kanyang pagiging presidente itong si Marcos Jr. Aba, dapat sipain na ito ng Armed Forces of the Philippines. Sipain na nila ang commander-in-chief nila sapagkat ang kanyang kausap ay patay at ang kanyang pinapakinggan ay masamang espiritu. Nako. So, ito po ay isang pagpapakita. Seriously speaking, when Marcos admits publicly na kinakausap niya ang espiritong masama at patay na ang kanyang tatay bilang kanyang consultant at advisor, aba, wala po sa wastong katinuan itong presidenteng ito. Only a person suffering from hallucination. Nag-hallucinate siya. Nahihibang at wala sa wastong wisyo ng kanyang pag-iisip itong presidente nang sinabi niya, seriously, ito po ay isang indicator ng kanyang mental health condition. Dapat po ay ipatingin ito sa psychiatrist o sa neuropsychiatrist na doktor at dapat magtanggalin na siya. Kaya pala hindi niya alam na siya ang pumipirma ng mga budget cycle na nagiging General Appropriations Act, bagamat alam niya na ito ay may mga sindikato na component, realignment at mga insertions at unprogrammed items na minaniobra ng sindikato na gang ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez, kasabwat ang sindikato nila na sila Saldico at ilang mga kasabwat din nilang na politiko na senador. Aba, ngayon niya lang na-realize ni Marcos Jr. matapos siya bulungan ng kanyang tatay na isang masamang espiritu at patay na si Marcos Sr. na siya pala, si Bongbong Marcos Jr. ang pumipirma nitong General Appropriations Act kung saan 2023, 2024, 2025 umabot po sa mahigit 1 trillion pesos ang dinambong, dinurubo, kinulimbat, kinurakot, ninakaw na pondo ng bayan. At ngayon niya lang na-realize din sa bulong at advice ng kanyang tatay na patay na at isang masamang espiritu, ang binabanggit niya na ang DPWH at ang Department of Budget and Management ay under sa kanyang opisina. Ang lahat ng ito sangkot
sa mga pagpapatupad, sa pag-execute ng monumental crime of the century, itong 1 trillion pesos na pagnanakaw at pandarambong na naganap at nangyari sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. So, ngayon niya lang na-realize na hindi lalabas ni 5 duling at 1 sentabo mula sa kaban ng bayan at nanakawin ito kung hindi niya pinipirmahan ang mga sindikato at istapa na budget na pinapadala sa kanya at ginagawa niyang General Appropriations Act, mga kababayan. So, malinaw na by the indication and revelations made by Marcos himself sa kanyang wala po sa wastong katinuan ng pag-iisip si Marcos Jr. Not because kumpirmado, pero alam naman ng taong bayan yun na siya po ay mayroong chronic abuse of illegal drugs. Pag sinabing chronic, mahabang panahon, tuloy-tuloy, na inire-report na siya ay nag-aabuso, gumagamit, nagdudurog ng droga na illegal, particularly ang cocaine, according to the revelations of Miss Cathy Binag, according to revelations ng kanyang kapatid mismo. Tanggap yan ni Senator Amy Marcos na addictos ito si Marcos Jr. Kaya nga, ang kanyang state of mental health, ang kanyang mental health condition ay delikado. At sapagkat siya ay presidente, gumagawa siya ng desisyon para sa ating national security, sa public safety, sa national economy, at sa buong kalagayan ng lipunang Pilipino at ng 120 million na mga mamamayang Pilipino, ay wala sa wastong katinuan ito siya. Bagamat hindi natin nakonfirma ang mga sirkumstansya na itinuturo even si Senator Nicky Cositing, former Senator Nicky Cositing. Marami po ang nagtuturo. Kahit noong 2012 na inoperate siya ng PIDEA upon the revelations ni Agent Morales na nandun talaga ang pangalan niya at kasama pa nga noon si Miss Maricel Soriano sa target na titirahin dyan sa may Rockwell. No? So malinaw, senador siya that time, 2012. At ito po ngayon ang kanyang revelation sa kanyang podcast, sa kanyang social media na kinakausap niya ang patay na at masamang espiritu ng kanyang tatay na si Marcos Sr. Aba, we have a president who is guided by a bad spirit and a person long time ago patay na at ito ang pinagbabatayan ng kanyang mga pagsasagawa ng desisyon bilang Commander-in-Chief ng ating bansa at bilang pinakamataas tagapangulo ng buong gobyerno natin at ng buong estado. Nako, Marcos is by himself and by his own admission ay nagsasuffer ng hallucination at yan po ay hindi maganda at hindi nakakabuti at napakadelikado na sitwasyon kung mayroon kang presidente na naghahallucinate na siya ay guided, siya po ay may consultant at siya po ay ina-advise ng isang patay at isang masamang espiritu. By his own admission, kausap daw niya regular ang kanyang tatay, mga kababayan. Aba, ano ito? Ang Pilipinas pinapatakbo ng isang patay sa pamamagitan ng kanyang anak? Nako, that can only happen kung ang presidente po, ang kanyang mental health condition ay malala. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na naghahallucinate si Marcos Jr. At dahil dyan, napakadelikado na iatang sa kanyang balikat at papayagan siyang gumamit ng poder at kapangyarihan ng pagiging presidente bilang Commander-in-Chief at the same time ng buong Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police kung ang kanyang kalagayan ay isang naghahallucinate na presidente. So mag-isip-isip po ang ating pamunuan ng Armed Forces of the Philippines. Mag-isip-isip po ang pamunuan ng Philippine National Police. At ganoon na rin po ang mga members of the cabinet ni Marcos Jr. We have a president, mga kababayan, who is in constant and in prolonged chronic hallucination. Sapagkat sabi niya, matagal na daw niya na nakakausap at paulit-ulit na nagiging advisor niya ang patay at masamang espiritu ng kanyang tatay na ang namayapang diktador na si Marcos Sr. Aba, kaya pala inappoint niya si Boying Rimulya. Siguro advice yan ng masamang espiritu ng kanyang tatay na yan ang gawin mong ombudsman. Dahil yan ay tirador,
tarantado at balasubas. At ikaw ay poprotektahan yan. Mag-ingat ka lang kasi baka kapag sumambulat ang pagkilos ng mga mamamayan laban sa iyo, ilalaglag ka rin yan. Kagaya ng paglaglag niya kay Erap Estrada at ganun din kay Gijo Marbinay. Ayos! Wow! Ang galing, ang advisor ng presidente ay masamang espiritu at isang patay. Pangalawa, yan din siguro ang dahilan kung bakit hindi niya alam na siya pala ang pumipirma nitong 1 trillion pesos na dinambong, dinukot, dinurubo, kinurakot at pinagnanakaw ng kanyang mga kaalyado. Including ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos ay mayroong mga mahigit 1 billion pesos na flood control project sa Ilocos Norte, inanod lang ng baha, hindi napakinabangan at ang kontraktor mga Diskaya companies din. Hindi mo yun alam? Dapat tinanong mo rin sa iyong namayapa na diktador na tatay na ang masamang espiritu ay siyang guide at consultant mo pala ngayon sa pagiging presidente. Seriously talking, mga kababayan, about this. The mental health and mental condition of the president is very crucial, very important sapagkat siya po ang gumagawa ng desisyon. Pwede pong magkaroon tayo ng napakalubang kalagayan ng pakikipagdigma sa China na hindi naman dapat mangyari at pwedeng ikadurog ng ating bansa dahil siya ang commander-in-chief. Siya po ang nagpe-preside kung anong gagawin at direksyon ng Armed Forces of the Philippines. At siya din po ang kumukumpas sa lahat ng agencies of government. At siya din po ang gumagawa ng desisyon paano makipag-ugnayan sa iba't ibang mga bansa. If you have a president with manifest exhibit, no, hindi na may tatanggi, no, manifest exhibit of hallucination by believing and telling the public, telling the people na siya ay nakikipag-usap sa isang bangkay na isang masamang espiritu, how would you trust the lives of 120 million Filipinos sa kanyang kamay? How would you entrust to him the immense power and authority of being the head of the government and head of state at bilang commander-in-chief kung nag-hallucinate ang presidenteng ito? Kaya pala tinatawag siya ni Maharlika at ng iba pang mga kritiko niya na bangag. Kaya pala ito, siya na mismo ang umamin na nakikipag-usap siya sa bangkay, nagiging consultant niya ang kaniyang tatay na patay na. Yun. At mga kababayan, malaki po ang implications nito. Hindi yun biro, no? Totoo at pahayag yun ni Marcos candidly, no? With all candor and honesty, inaamin niya na ang kaniyang sarili ay nakikipag-usap sa patay. At isang masamang espiritu pa ang kinakausap niya, ang espiritu ng tatay niya, na isang namayapang diktador na ikinasusuklaman at pinatalsik at pinalayas at pinabagsak ang gobyerno nito ng taong bayan doon sa People Power 1. Ang diktador na si Marcos Sr. Ayan. So babalikan natin ito, kaya nananawagan po ang taong bayan. Dapat po umalis na sa kapangyarihang ito si Marcos Jr. At nararapat po na siya ay tanggalin na sa mapayapang paraan at ang pinakamabilis po dyan is ang magdeklara lang ng withdrawal of support to the Commander-in-Chief kay Marcos, ang AFP. Susunod na yan ang PNP. Matatapos na po itong ating mga nararanasan na kaguluhan, malalim na problema sa pandarambong at pangungurakot, pagkabulok at pagkalugmok ng burokrasya at gobyerno at ang pagkalugmok ng buong ekonomiya at lipunang Pilipino. Kapag natanggal po si Marcos Jr., magkakaroon tayo ng peaceful, constitutional, and legal succession to power sa pamamagitan po ng nakasaad sa saligang batas that when the president, the incumbent president, becomes incapacitated by way of sickness or namatay sa pagiging during the time of her incumbency, his or her incumbency, namatay, nag-resign, o kaya na-impeach, o kaya pinalayas ng taong bayan, the succession of power is defined by the Constitution that it will be the Vice President. We cannot afford any minute any longer to have a President na napakadelikado ng kalagayan ng buong bansa,
ng buong mamamayang Pilipino at ng sambayanan at lipunang Pilipino at buong ekonomiya at buong seguridad natin sa isang naghahalusinate at sa isang presidente na mayroong malawak at malapad at mabigat na mga kapangyarihan at poder at resources na ang kanyang pinaniniwalaan, ang kanyang advisor, ang kanyang consultant ay isang masamang espiritu ng isang patay na tao na kinasusuklaman at pinatalsik pa ng mga mamamayan. Marcos Jr., by his own admission publicly, is suffering from hallucination. He needs immediate, serious, professional, medical help and support. Kaya dapat umalis siya at paalisin siya bilang presidente. Otherwise, sasabog ang buong bansa at magkakaroon ng malawak na kaguluhan at ikakalugmok ng napakalubha ng buong lipunang Pilipino. Kung magpapatuloy ang gobyerno ni Marcos na mayroong nag-hallucinate, wala sa wastong katinuan at hindi matama at matuwid ang wisyo at ang kanyang pinakikinggan, ang kanyang kinakausap at nagbibigay ng guidance sa kanya, my goodness. Isang patay na may masamang espiritu. Ang diktador at tatay niya, well, of course, it's hard to believe that. Only a person hallucinating sa kanyang katinuan at kaisipan ang magsasabi na ang kanyang guide at consultant at advisor ay ang bangkay o ang patay at ang masamang espiritu ng kanyang tatay na isang diktador at napakasamang gobyerno during their time. Kaya nga pinalayas ng mga mamamayang Pilipino. Bantayan nyo